Ay, nako po. Dumali na naman ng kayabangan si Polong Duterte. Akala ko ba nananahimik tong pamilya Duterte to? At kapag tinapakan lang sila, saka sila mangangagat. At iba daw ang kanilang kagat. So ito na pala ang klase ng pananahimik na sinasabi ni Polong Duterte. Ang mag-ingay. So para sa kanila, ang pagiging maingay ay pagiging tahimik. May lumabas po kasing video itong si Polong Duterte na parang naghahamon siya na gusto niyang makipagdebate kay President Bongbong Marcos. Panoorin po natin yung video, kaya lang this is in Bisaya. Kaya kayong marunong magbisaya, paki-comment naman po down below, paki-translate nyo na tuloy kung anong ibig sabihin ni Polong Duterte. Kung sa'yo gusto, magdebate mi ni Ferdinand Marcos, wa man ay nahuman. Di lang po kumasulda, dahil init ako akong ulogin. Kapoy magkastorya mga bugo, god. Di pa po ko bright, pero di po ko anak kabugo. Diba? Ayan, ang madali kasing intindihin doon ay yung sinabi niyang gusto nyo na magdebate kami ni Ferdinand Marcos. Dito kasi sa caption, wala naman niyang natapos. Tama ba yung pagkakatranslate nitong caption na anong gusto nyo, magdebate kami ni Ferdinand Marcos, wala naman niyang natapos? Hiyang-hiya naman tayo kay Polong Duterte. Para bang kung magkakaroon ng debate between him and President Bongbong Marcos, ilalampaso niya lang. Kasi itong si Bongbong Marcos ay wala naman daw natapos. Pero tingnan niya natin ang kalagayan ninyo, Polong Duterte. Ano ang katungkulan ni Bongbong Marcos sa gobyerno natin? Ikaw, ano ang katungkulan mo sa gobyerno natin? Si Bongbong Marcos, wala daw natapos. Pero siya ang presidente natin. Pagkaka-research ko, ay tapos si Polong Duterte ng Banking and Finance. So hindi ba, dahil siya ang may tinapos, karapat-dapat ba na si Polong ang presidente at si Bongbong Marcos ay dapat hanggang kongresista lang? Kasi walang natapos si Bongbong eh. Samantalang itong si Polong ay graduate ng Banking and Finance. So mas nararapat siyang maging presidente. Magyayabang siya na walang natapos si President Bongbong Marcos. Siya nga may natapos eh. Pero duwag naman siya kapag dating sa mga gantong debate o pagpapaliwanag. Hindi ba dun sa ICI, parang pinaramdam niya sa atin na welcome yung ICI kung sakaling siya ay tawagin. Pero, nung siya ay inimbitahan naman sa ICI, kung ano-ano namang dahilan para hindi siya pumunta. Yan ang tatak ninyo. Ang tatapang maghamon. Pero kapag nandyan na, bumabahag naman ang buntot. Tapos ito, ang lakas loob niyang hamunin ng debate si President Bongbong Marcos. Kaya lang, sorry, hindi ka papatulan ni President Bongbong. Si Chavit Singson nga, dead man si President Bongbong eh. Ikaw pa kaya? At isa pa, aminin natin, walang-wala kayong mga Duterte sa utak ni President Bongbong Marcos. Lahat na ginawa ninyo. Lahat ng pagmumura, lahat ng pagbibintang, lahat ng pagrarally, ginawa nyo na. Ngayon nga, may balak pa kayong ipa-impeach si President Bongbong Marcos. Ipapa-impeach mo, anong dahilan? Dahil isiniwalat niya yung korupsyon na marami sa inyo ang tatamaan. Kaya gusto ninyo ipa-impeach si Bongbong Marcos. Uunahan nyo pa yung impeachment ni Sara Duterte sa February. Sige, hintayin natin kung ano man yung impeachment na yan against President Bongbong Marcos. Pero in fairness, ang tanong naman ni Polong Duterte, anong gusto nyo? Magdebate kami ni Ferdinand Marcos? Paano kung sumagot yung mga tinanong mo na oo, gusto namin makita magdebate kayo? Kakasa ka ba o uurong ka na naman? Yan kasi ang style ninyo eh. Ang tatapang ninyo, ang yayabang ninyo. Pero pagdating sa aktual, umuurong kayo. Yung mga paghamon nila, tapos in the end, uurong naman sila. Silang magkakapatid ganyan eh. Ang tatapang, pero kapag kailangan ng humarap para ipaliwanag yung confidential funds o yung 51 billion o yung sasapakin si ganito o sasampalin si ganyan, pero kapag actual na, wala na. Yan ba ang sinasabi ninyong strong? Yung pamilya bang yan ang sinasabi ninyong strong? Sino ngayon ang lumalabas na strong saka weak leader? Yung nasa dahig ngayon? Yung nagsabing hindi niya kayang lutasin ang problema ng korupsyon sa bansang ito? O yung weak leader na nagsiwalat ng korupsyon kahit na maraming magalit sa kanya? Kaya nga nagsasama-sama lahat ng mga yan eh para patumbahin si President Bongbong Marcos. Kailangan nilang iupo si Sara Duterte by hook or by crook para ma-wipe out lahat ng problema nila. Wala nang impeachment si Sara, wala nang investigasyon.
Libre na lahat ng kaalyado nila na sangkot sa anomalya ng flood control. Although meron akong medyo naintindihan sa sinabi ni Pulong Duterte na hindi rin naman daw siya matalino pero hindi siya bobo. Correct me if I'm wrong ha. Doon sa mga marunong pa magbisaya para naman malaman namin lahat kasi in Bisaya ito eh. Para ma-translate natin sa mga non-speaking Bisaya yung sinabi ni Pulong Duterte. O at least umamin siya na hindi siya matalino. So, kung hindi siya matalino, bakit siya nagkongresista? Hindi ba isa sa papel ng mga kongresista ay ang gumawa ng batas? Pero bakit ang balita ko, wala pang naipapasang bill o batas itong si Pulong? As in, zero, nada, walang-wala. At kung alam pala niya na hindi naman pala siya matalino, bakit ka papasok sa politika? Ano ang papel mo sa Kongreso? Palamuti? Dekorasyon? Tapos sasabihin ninyo, nananahimik ang mga Duterte. Ito pala yung klase ng pananahimik nila. Yung halos araw-araw, meron silang inilalabas na pahayag. And mostly ng kanilang mga statements against the government. May narinig na ba tayo sa pamilya Duterte na naglatag sila ng plataforma? Yung gagawin nila kung sakaling makabalik sila sa posisyon. Ang naririnig natin sa mga alipores niya ay kesyo gaganda daw ang ekonomiya, bababa ang presyo ng bilihin, dadami ang negosyo, dadami ang trabaho. Para bang nung panahon ng tatay nila, hindi nangyari itong pagtaas ng dolyar, pagtaas ng bilihin, yung hirap ang ekonomiya, at kung ano-ano pa. Para bang for the first time in our lives, lahat ng yan ay nangyari sa ilalim ni President Bongbong Marcos. Yan ang gusto nilang palitawin. Ito mga Duterte ito, isama nyo na lahat ng alipores nila. Gusto nilang isipin ng taong bayan na lahat ng kaguluhan na to, lahat ng mga negatibong nangyayari ngayon sa bansa natin ay dahil kay President Bongbong Marcos. Kayo-kayo na lang po ang naniniwala sa mga naratibo ninyo. So, okay. Aminado siya na hindi naman siya matalino, pero hindi siya bobo. I hope tama yung pagkakaintindi ko ha. Hindi naman siya matalino, pero hindi siya bobo. Sa tingin ninyo, kapag nagkaroon ng debate, kakayanin ni Pulong Duterte, si President Bongbong Marcos, yung presidenting na kung sino-sino ng world leaders ang kanyang nakausap at hinarap, kakayanin ba ni Pulong Duterte yung mga yon? Well, sa bagay, siya po ay graduate. Ang presidente natin walang natapos. Pero, tinitingala si President Bongbong Marcos sa buong mundo. Sa kabila ng paninira ng mga DDS na mga Duterte kay President Bongbong Marcos, hindi nawawala ang paghanga ng buong mundo kay President Bongbong Marcos. Sana nga matuloy yung debate, although I doubt. Kung si Chavit nga, hindi pinansin ni Bongbong eh. Ito pa kayang si Pulong, na alam naman natin na nananahimik lang. Nananahimik ba? O nag-iingay lang. So huwag masyadong mayabang, Pulong Duterte. Hindi yan nakukuha sa natapos. Si Bongbong Marcos ang magpapatunay na kahit hindi katapos, kung meron ka nito, pwede kang maging presidente ng ating bansa. Kesa naman sa nakatapos ka, pero kahit na isang bill or batas, ay wala ka pang naipapasa. Tapos, maghahamon ka ng debate. Kayo po, ano ang masasabi nyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.